Sa harap ng mga naglalakihang chandelier at kumikislap na alak, ngumisi si Sofia. Hawak ang braso ng bilyonaryong si Adrian Velasco. Sa mikropono'y malakas ang boses niya. Ngayong gabi, ipapakita ko kung anong itsura ng tunay na asawa ng isang Velasco. Hindi gaya ng ex-wife na mukhang kawawa. Tumawa ang mga bisita at nagsimula ang pagbulungan nang dumating si Mira. Nakayuko, ngunit matapang. Ngunit bago pa makapagsalita si Sofia ng panibagong insulto, biglang sumigaw ang dalawang munting tinig. "Daddy!" Sabay yakap ng kambal kay Adrian. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Paano kung totoo ang pinaniniwalaan ng mga bata? Sa loob ng isang maranging suite sa pinakamahal na hotel sa lungsod, nakaupo si Sofia Ramirez. Nakapalibot sa kanya ang mga kahon ng mamahaling gown at mga alahas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa bawat kilos niya, ramdam ang tiwala sa sarili. Para siyang reyna ng mundo. Hawak niya ang isang kristal na baso ng champagne habang nakaharap sa malaking salamin. Ngumisi siya, iniangat ang baba at bulong sa sariling refleksyon. Ako na, ang magiging tunay na Mrs. Velasco. Si Adrian Velasco ang bilyonaryo na minsan ay pinakahinahangaan na bachelor sa bansa. Ngayon ay opisyal ng matatali sa kanya at parang mas lalong pagtibayan ang posisyon niya, nagdesisyon si Sofia na maghanda ng isang engranding engagement party. Hindi lamang simpleng kasiyahan, kundi isang palabas sa magpapatunay na siya ang panalo. Siguraduhin ninyong walang papalya. Malamig na utos niya si event coordinator na halos pawisan na sa kaba. Ayokong ordinaryo lang ang gabing ito. Gusto ko lahat ng tao ay mapapaisip kung paano ko nakuha si Adrian. Sa gilid ng silid, nagkatinginan ng mga kaibigan niyang sosyalera rin. Sina Bianca at Lorraine. Pareho sila nakaupo sa sofa. Nakangisi habang pinagmamasdan ang excitement ni Sofia. "Girl, this is going to be legendary!" Ani Bianca na agad naman uminom ng red wine. Lalo na't may espesyal kang iniimbita. Napataas ang kilay ni Lorraine. "Si Mira ba yon? Yung ex-wife ni Adrian?" Tumawa si Sofia ng malamig. Oh, imagine the look on her face kapag nakita niyang hawak-hawak ko ang braso ni Adrian sa harap ng lahat. Gusto ko makita siyang lumubog sa hiya. Natawa ang mga kaibigan. Tila ba sabik na sabik sa eksenang mangyayari. Sa kanila, si Mira ay isang simpleng babae na walang laban sa kinang at ganda ni Sofia. Kinabukasan, abala si Sofia sa pagpapadala ng mga imbitasyon. Ang bawat sobre ay gawa sa puting seda. Nakatatak ang gintong pangalan ni Adrian at ng kanya. Isang simbolo ng kanilang nalalapit na kasal. Ngunit may isang espesyal na sobre na hindi kasama sa opisyal na listahan ng mga bisita. Kinuha niya ang mamahaling pluma at isinulat ang pangalan ng babaeng matagal niya nang kinaiinisan. Si Mira Velasco. Inilagay niya iyon sa isang simpleng envelope. Tila ba ordinaryo lang, ngunit sa loob-loob niya, iyon ang magiging pinakamalupit na bitag. Siguraduhin mong makarating ito. Bili niya sa driver habang iniaabot ang sobre. Walang makakaalam na ako nag-utos. Pero ma'am, baka magalit po si Sir Adrian. Nag-aalangan pang tanong ng driver. Nanlaki ang mga mata ni Sofia at lumapit, nakapamewang. Kapag sinabi kong gawin mo, naiintindihan mo? Napalunok ang driver at mabilis na tumango. Samantala, sa isang mamahaling cafe sa Makati, nagkita-kita ang mga kaibigan ni Sofia. Isa-isa silang nag-order ng imported na kape at mga cake na sobrang mamahal. Ang usapan, iisa lang ang paksa, ang nalalapit na party. Grabe, parang teleserye. Ani Lorraine habang nakasandal at nilalaro ang cellphone. Hindi ba awkward pag dumating talaga si Mira? Nagkibit balikat si Bianca. Mas exciting nga yun eh. Alam mo naman, si Sofia, hindi papayag na walang drama.
At saka, sino ba si Mira kumpara kay Sofia? Ex na nga, loser pa. Sure ako, malulunod siya sa glamour ng party. Tumawa ang lahat at lalo lumawak ang ngiti ni Sofia. Sa isip niya, bawat bisita ay magiging success sa pagbagsak ng babaeng minsan ang nagkaroon ng titulo bilang asawa ni Adrian. Sa gabi bago ang party, hindi mapakali si Sofia. Nakatayo siya sa balkonahe ng condo unit nila. Tanaw ang city lights na kumikislap sa ibaba. Ang malamig na hangin ay tila ba nagpapalala ng kanyang kaba. Pero hindi siya nagpadaig. Bukas, matatapos na ang lahat. Bukas, wala na makakaagaw ng spotlight ko. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Adrian. Isang business gala kung saan siya ang star ng gabi. Nakatutok lahat ng kamera sa kanya. At doon niya unang naramdaman ang tingin ng bilyonaryo. Malamig, pero may halong paghanga. Mula noon, sinigurado na niyang makukuha ang atensyon ng lalaki. Hanggang sa tuluyan niya itong napasagot. At ngayong engaged na sila, hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang nawawala sa eksena ang babaeng si Mira. Dumating ang araw ng ingranding party. Ang ballroom ng hotel ay punong-puno ng kristal na chandelier, mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa, at mahahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain. Ang mga bisita ay nagsidatingan na, nakasuot ng formal at kumikislap na alahas. Sina Bianca at Lorraine ang unang sumalubong kay Sofia. Pareho silang nakagaon na parang ready para sa red carpet. "Girl, this is insane!" Bulong pa ni Bianca habang nakatingin sa paligid. "Grabe ka talaga! Lahat ng tao pinag-uusapan ka na bago pa man magsimula ang program." Ngumisi si Sofia. Suot ang kanyang couture gown na kulay pilak, habang hawak ang baraso ni Adrian. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kumiklik ng litrato sa kanila. At ang mga reporter ay nag-uunahan ng tanong. "Sir Adrian, ano pong masasabi ninyo sa nalalapit na kasal ninyo ni Miss Sofia? Paano niyo po nakilalang isa't isa?" Tahimik lang si Adrian. Simpleng ngiti ang tugon. Pero kay Sofia, sapat na iyon. Kahit hindi ito masyadong madaldal, alam niyang siya ang laman ng lahat ng balita ngayon. Sa isang tabi may bulungan ng mga bisita. May mga naghihintay ng sorpresa. May mga nakakaalam ng lihim na imbitasyon. Darating kaya ang ex-wife? Isang babaeng nakasuot ng pearl necklace ang nagtanong sa kasama. Kung matapang siya? Oo. At kung totoo ang chismis, baka magulo pa ang gabi. Narinig iyon ni Bianca at ngumiti. Mas maganda nga kung dumating siya. At least, may palabas tayong lahat. Habang nagsisimula na ang program, lihim na napangisi si Sofia. Alam niya ang anumang oras ay maaaring bumukas ang pinto at lilitaw si Mira. Ang babaeng gusto niyang ipahiya sa harap ng daan-daang tao. At sa isip niya, ang eksenang iyon ang magiging pinakamagandang highlight ng buong gabi. Sa isang maliit na inuupahang apartment sa Quezon City, abala si Mira Velasco sa pagliligpit ng pinagkainan ng kanyang kambal na sina Liam at Leah. Maliit man ang espasyo ng kanyang tahanan, puno naman ito ng tawanan at kwentuhan ng mga bata. Ang dingding ay may mga drawing na gawa ng Crayola at ang mesa ay laging may nakapatong na school projects ng kambal. "Mama, tapos na po ako sa assignment," sigaw ni Leah sabay taas ang kwaderno na may sulat pang medyo sabog. "Good job, anak!" Masayang tugon naman ni Mira habang pinupunasan ang basang mesa. "Pero ayusin mo pa ang sulat mo, ha? Baka hindi yan mabasa ni teacher." Kasi po si Liam, ginugulo ako kanina." Reklamo ni Leah, sabay turo sa kambal. "Hindi Depensa naman ni Liam, nakanguso pa. "Gusto ko lang tulungan siya." Natawa pa si Mira at agad na niyakap ang dalawa. Sige na, tama na yan. Pareho kayong matalino kaya wag na kayong mag-away." Sa mga simpleng tagpong ito, nakakalimutan ni Mira ang bigat ng nakaraan. Sa kabila ng kahirapan, walang kasing halaga ang tuwa ng kaniyang kambal.
Ngunit sa gabi kapag tahimik na at natutulog na ang mga bata, bumabalik ang alaala ng kaniyang nakaraan, lalo na ang sakit ng hiwalayan nila ni Adrian. Naaalala niya ang huling gabi sa mansyon ng mga Velasco. Hawak-hawak niya noon ang tiyan dahil ilang linggo na siyang buntis. Pero, imbes na saya, sakit at takot ang kaniyang naramdaman. "Mira, umalis ka na," malamig na sabi ni Doña Felisa, ang ina ni Adrian. "Hindi ikaw ang para sa anak ko. Hindi ka kabilang sa mundong ito." "Pero Mama Felisa, mahal ko si Adrian at mahal din niya ako." Luha ang tugon ni Mira. Mariin siyang tinitigan ng Donya. "Kung mahal mo siya, iiwan mo siya. At kapag hindi, mawawala sa kanyang lahat. Kaya pumili ka. Ang sarili mong pride o ang kinabukasan niya?" Sa gabing iyon, pinili ni Mira ang masakit na desisyon. Hindi niya sinabi kay Adrian ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa halip, lumayo siya at pinasa ng lahat ng hirap mag-isa. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Mira nang marinig ang iyak ni Lia mula sa kwarto. "Mama, naputol yung lapis ko!" Umiiyak na sabi ng bata. Agad siyang pumasok at niyakap ang anak. "Oh, huwag ka nang umiyak, anak. Bibili tayo bukas ng bago." Pinunasan niya ang luha ng kambal, sabay halik sa noo ng mga ito. Para kay Mira, walang ibang bagay na mas mahalaga kesa sa kanilang dalawa. Kinabukasan, habang naglalabas sa gilid ng apartment, dumating ang isang sobre. Iniabot ito ng kanilang kapitbahay. "Mira, may sulat ka. Galing yata sa hotel?" Nagtataka si Mira at agad na binuksan. Pagkakita niya sa laman ay nanlamig siya. Isang imbitasyon. Nakasulat ang pangalan niya sa magarang papel at ang okasyon ay malinaw. Engagement party ni na Adrian Velasco at Sofia Ramirez. Parang hinigop ang lakas sa katawan ni Mira. Napaupo siya sa bangko. Hawak ang papel na nanginginig. Bakit kailangan pa akong imbitahan? Bulong niya sa sarili. Hindi pa ba sapat ang lahat ng sakit? Kailangan pa talaga akong ipahiya? Sa gabing yon, habang natutulog ang kambal, nakatitig lamang si Mira sa imbitasyon. Paulit-ulit niyang iniisip kung pupunta ba siya o hindi. Kung pupunta ako, baka pagtawanan lang nila ako. Baka masaktan lang ako ulit. Pero sa kabilang banda, may maliit na boses sa puso niya na nagsasabing kailangan niyang humarap. Hindi para ipakita na kaya niya makipagsabayan, kundi para patunayan sa sarili niya na hindi siya mahina. Kinabukasan, dinala niya ang kambal sa eskwela. Habang naglalakad silang tatlo, hinawakan ni Lia ang kamay ng ina. "Mama, bakit ang lungkot mo?" Inosenteng tanong ng bata. Ngumiti si Mira kahit pilit. "Wala anak, pagod lang si Mama." "Don't worry, Mama," dagdag pa ni Liam na may hawak pang maliit na lobo. "Kapag lumaki ako, bibigyan kita ng malaking bahay. Tapos si Lia bibigyan ka ng mga bulaklak araw-araw." Naluha si Mira, napayakap sa kambal. "Di ko naman kailangan ng malaking bahay. Basta nandito lang kayo, sapat na yon." Sa gabi, bago ang party, matagal na nakaupo si Mira sa harap ng aparador. Nakalabas ang ilang lumang damit at doon niya na-realize na wala siyang maisusuot na kasing ingrande ng mga bisitang pupunta. Pinili niya ang isang simpleng kulay beige na bestida na ilang taon niya nang tinatago. Maayos pa rin naman ito, kahit luma na. "Hindi ako pupunta para makipagpaligsahan sa kanila," mahina niyang sabi sa salamin. "Pupunta ako para ipakita na may dignidad akong tao at may puso akong matibay para sa mga anak ko." Sa kabilang banda ng syudad, nagkatuwaan ng mga kaibigan ni Sofia habang plano kung paano nila bubulungan ang mga bisita kapag dumating si Mira. Siguradong masisira siya sa harap ng lahat, ani Bianca. Sobrang tapang naman niya kung haharap pa siya bukas. Ngumisi si Sofia, hawak ang kanyang wine glass. At kapag dumating siya doon niya malalaman ang lugar niya.
sa ilalim ng sapatos ko. Samantala si Mira ay mahigpit na nakayakap sa kanyang kambal bago matulog. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Kahit masaktan ako, basta hindi ko ipapakita sa mga anak ko. Kahit isang beses lang gusto kong patunayan na kaya kong humarap ng may tapang. At sa gabing iyon, nakapikit man ang kanyang mga mata, nananalangin siya na bukas ay hindi siya mabasag. Kahit pa ang mundo ay nakatingin sa kanya. Puno ng ilaw at musika ang ballroom ng hotel. Sa bawat pagpasok ng bisita, may kamera agad na nakatutok. May staff na nag-abot ng champagne at may mga bulaklak na amoy imported mula Europe. Ang lahat ay parang eksena sa pelikula, lalo na't nasa gitna ng entablado sina Sofia at Adrian. Magkahawa kamay, nakangiti para sa mga kamera. Ladies and gentlemen, sigaw ng host sa mikropono. Ngayong gabi, sasalubungin natin ang bagong yugto sa buhay ng ating pinakamamahal na bilyonaryo at ng kanyang bride-to-be, si Miss Sofia Ramirez. Palakpakan ng lahat. Si Sofia naman kumending pa ng kaunti at itinaas ang baso ng alak. Para bang sinasabi niyang siya na ang Harit Reyna ng gabi. Look at her! Bulong ni Bianca kay Lorraine sa gilid ng stage. Parang siya lang may-ari ng buong Pilipinas. Napangisi si Lorraine. Well, kaya niya yan. Sino ba namang makakalaban? Ang dami nilang bisita. Puro high society. Ngumiti si Sofia sa kanila bago muling humarap sa audience. Ngayong gabi, sabi niya nang hawak ang mikropono. Gusto kong ipakita sa lahat kung ano ang itsura ng babaeng tunay na karapat-dapat kay Adrian Velasco. Hindi lang basta beauty, kundi elegance, power, at loyalty. Palakpakan ulit ang crowd. May halong hiyawan pa mula sa ilang kababaihan na idol siya. Habang abala siya sa paglalakad sa gitna ng ballroom, isang bulungan ang unti-unting kumalat. May dumating. Siya ba yun? Yung ex-wife? Tumigil ang ilang bisita sa pagkain. Ang iba naman ay napalingon sa pintuan. At doon pumasok si Mira. Nakasuot ng simpleng beige na bestida. Walang jewelry, walang designer bag. Pero ang postura niya ay diretsyo. At ang mga matay, matatag. Nabaling ang tingin ni Sofia. Saglit siyang natigilan. Pero agad ding umisin ng plastic. Sabay lakad palapit kay Mira. Oh my, Mira. Bati niya na may halong pang-aalas ka. Hindi ko akalaing pupunta ka. Ang tapang mo rin. Welcome. Tahimik lamang si Mira at marahang tumango bilang respeto. Pero bago pa siya makalapit sa gilid, mabilis siyang sinundan ni Sofia. Ang ganda ng damit mo ah. Nakataas ang kilay ni Sofia. Sabay sulyap mula ulo hanggang paa ni Mira. Classic. Vintage. O baka naman second hand. Narinig iyon ng ilang bisita at bahagyang natawa ang ilan. Pilit na tinatakpan ng bibig, ang iba naman ay nagbulungan. Napakagatlabi pa si Mira, pero pinili niyang manahimik. Hindi siya pumunta doon para makipagpaligsahan ng fashion. Nandoon siya dahil gusto niyang ipakita na hindi siya natitinag. Lumapit si Bianca at Lorraine at parehong nakangisi. Oy Mira, buti dumating ka. At least makikita mo kung gaano kasaya si Adrian ngayon. Mas bagay talaga sila ni Sofia, diba? Ngumisi si Sofia na parang nagtagumpay. Exactly. Buti pumunta ka, Mira, para makita mo yung anong itsura ng totoong babae. Diretsong tinitigan siya ni Mira. Mariing ngumiti kahit nanginginig ang loob. Salamat sa paanyaya, Sofia. At least, nakikita ako masaya siya. Yan lang naman ang mahalaga, diba? Nagulat si Sofia sa sagot. Hindi niya inaasahan na kahit iniinsulto na niya, kaya pa rin sumagot ni Mira ng may dignidad. Ngunit ayaw niyang magpatalo. Of course, masaya siya. Kasi wala ka na. At nandito ako para punan ang lahat ng pagkukulang mo noon.
Nagtilian ng ilan sa crowd. Tila ba nanonood ng live drama. May iba pa ngang nag-record ng video gamit ang cellphone, sabay bulungan. Grabe, maganda naman talaga palang ex-wife kahit hindi nakabihis. Ang iba naman, ang tapang niya. Pero kawawa naman siya. Tingnan mo yung suot niya, oh. Si Adrian naman na nasa mesa, napatingin mula sa malayo. Napakunot ang noon niya, pero hindi agad siya kumilos. Hindi niya alam na inimbitahan ni Sofia si Mira. Ang alam lang niya, may kakaibang tensyon sa hangin na parang sasabog anumang oras. Nilingon niya si Sofia na abalang pinapahiya si Mira. Kita niya ang ngiti ng fiancé niya, pero sa ilalim nito, parang may tinatagong galit at inggit. Bakit kailangan pang gawin to? Tanong ng isip niya. Pero nananatili siyang tahimik. Samantala si Mira ay naglalakad palayo, pero ramdam niyang sinusundan siya ng mata ng lahat. Parang bawat hakbang niya ay may kasamang bulungan at paghusga. Hindi siya bagay dito. Ex-wife lang siya. Dapat nasa bahay na lang yan. Mas okay na si Sofia, no? Tingnan mo naman. Ngunit sa bawat salitang iyon, mas lalo niyang pinatatatag ang sarili. Hindi ako pupunta dito para magpakumbaba sa kanila. Nandito ako para ipakita na kaya kong humarap ng may dangal. Habang nagbabalik siya sa mesa kung saan may ilang bakanting upuan, sinundan siya ni Sofia at muling humarap sa crowd. Ladies and gentlemen, sigaw niya. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ako kaswerte. Nandito ang ex-wife ng fiancé ko at sa harap niya, proud akong sabihin na ako ang mas pinili ni Adrian. Nagtawanan ng mga bisita. May mga pumalakpak pa. Napapikit si Mira. Mariin ang paghinga. Ramdam niya ang hapde, pero pinilit niyang umiti kahit papaano. Hindi niya hahayaang tuluyang masira ang gabing iyon dahil lang sa pangiinsulto ni Sofia. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang loob, narinig niya ang maliit na tinig mula sa may pinto ng ballroom. Mama! Napatigil si Mira. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin ang lahat sa direksyon na iyon. Mama! Dalawang munting tinig ang umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom. Dahilan para maputol ang halakhakan ng mga bisita. Napalingon ang lahat sa may pintuan, kung saan nakatayo ang dalawang batang halos magkapareho ang mukha. Mga mata nilang bilugan, nangingislap at bakas ang kasapikan. Liam? Liana! Bulala si Mira nang mapigilang mapaluha sa gulat. Agad na tumakbo ang kambal, sabay sabit sa kanyang leeg at mahigpit na yumakap. Parang matagal silang hindi nagkita at ngayon lang muling nagtagpo. Ramdam ni Mira ang maliliit na braso na nakayakap sa kanya at ang init ng pagmamahal na matagal niyang hinanap. Napatigil siya, napaluha, sabay yakap pabalik. Anak, Diyos ko, bakit nandito kayo? Tahimik ang ballroom. Ang dating halakhakan at bulungan ay napalitan ng tensyon. Ang mga bisita hindi makapaniwala sa eksenang nasaksihan. Ang ilan agad na nagbulungan. May anak pala si Mira? Dalawa pa. Kambal? Pero kanino? Don't tell me. Dahan-dahang napunta ang tingin kay Adrian na nakaupo pa rin sa mesa. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Nakatitig sa kambal na nakayakap kay Mira. Samantala, halos hindi naman makapaniwala si Sofia sa nakita. Nanlaki ang mga mata niya, sabay marahang natapon ang hawak na champagne sa sahig. Ano to? Bakit may mga bata? At bakit parang kopya ni Adrian ang mga mukha nila? Napakagat siya ng labi at mabilis na lumapit kay Mira. Wait, teka lang. Mariing sabi niya at pilit na pinapakalma ang sarili. Sino mga batang to? Pinahid ni Mira ang luha, tsaka tiningnan ng diretso si Sofia. Mga anak ko. Nagtigil ang ilang babae sa audience. Nagtilian. Ang iba naman ay napahawak sa bibig. Mga anak niya. Pero parang kahawig ni Adrian. Muling tumitig si Sofia at halos mandisik ang mga mata.
Anak mo? O baka anak ninyo? Sabay salyap kay Adrian. Nanahimik ang buong lugar. Tila lahat ay hinihintay ang kasunod na sagot. Niyakap palalo ni Mira ang kambal. Ayaw niyang madama ng mga bata ang tensyon. Huwag kayong matakot, anak. Bulong niya sa kanila. Andito si Mama. Ngunit nagtanong si Liam. Inosenteng tumingala. Mama, siya ba si Papa? Sabay turo kay Adrian. Parang bomba ang sumabog sa ballroom. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Papa raw! OMG, baka nga anak ni Adrian yan. Paano nangyari to? Hindi makapagsalita si Adrian. Nanatili siya nakaupo. Nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa kambal. Hindi niya alam ang mararamdaman. Galit, saya, o takot. Pero isa lang ang malinaw. Nakikita niya sa mga mata ng bata ang sarili niya. Mula sa hugis ng ilong hanggang sa tikas ng mata. Para siyang tumitingin sa kanyang kabataan. Hindi pwedeng hindi ka sila anak. Mira! Galit na baliw ni Sofia, halos mabasag ang boses. Anong klaseng palabas to? Bakit ngayon mo lang dinala ang mga batang yan? At bakit mo sila pinasok dito? Muling nagbulungan ng mga tao. Iba't ibang opinyon ang narinig. Kung anak nga yan ni Adrian, ako, malaking gulo yan. E paano na si Sofia? Hindi ba't dapat ay ikakasal na sila? Naku, skandal ito. Grabe, front page to bukas, sigurado. Pinisel ni Mira ang kamay ng kambal at tumayo ng diretsyo. Hindi ako nandito para manira ng kahit sino, Sofia. Hindi rin ako nandito para manggulo. Dumating lang sila at hindi ko naman mapipigilan kung gusto nilang makita ang totoo. Anong totoo? Singal ni Sofia, nanginginig ang labi. Na gusto mong agawin ulit si Adrian gamit ang mga bata? Huwag kang ilusyonada. Mariing umiti si Mira, pilit pinapanatili ang dignidad. Hindi ko kailangan magnakaw. Ang mga bata, hindi kasalanan na sila'y narito. At higit sa lahat, wala silang kasalanan kung kanino sila nagmula. Sa puntong yon, tumayo si Adrian mula sa mesa. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit tuloy-tuloy siyang lumapit sa kanila. Lahat ng bisita na pasinghap, nakatutok sa kanya. Mira, halos pabulong niyang sabi habang nakatitig sa kambal. Sila ba? Sila bang dahilan kaya iniwan mo ako noon? Tumulo ang luha ni Mira pero tumango siya. Oo, Adrian. Sila nga ang dahilan kung bakit hindi ko na hinabol pa ang lahat. Dahil kailangan nila ako. Napatigil si Adrian. Napatitig siya sa kambal. Hindi niya mapigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay ni Liam na agad namang humawak pabalik. Sa sandaling yon, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Papa, bulong ni Liana, sabay lapit din sa kanya. Napapikit si Adrian at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napaluha siya sa harap ng lahat. Si Sofia naman halos pabaliw sa galit. Hindi ako papayag sa palabas na to. Sigaw niya. Mga bata lang yan. Hindi pa patunay. Hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa kabila ng kanyang sigaw, mas nangibabaw ang larawan ng isang pamilya na biglang nabuo sa harap ng lahat. Si Adrian, si Mira, at ang kambal na yakap-yakap ang kanilang mga magulang. At sa gabing yon, nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa pagtatawa at pang-aalaska, napalitan ng bulungan ng pagkagulat at awa ang buong paligid. Mga anak, nanginginig ang boses ni Adrian habang nakatitig kay Mira. Halos hindi siya makahinga. Para bang lumiliit ang buong mundo niya. Sa bawat tingin niya sa kambal, lalong lumilinaw sa kanyang isip na hindi iyon ilusyon. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, pati na ang maliit na ngiti, lahat ay tila salin ng kanyang pagkatao. Paliwanag, Mira. Kailangan ko ng paliwanag. Halos pawalalas siyang sigaw.
Ramdam ng lahat ang tensyon sa boses niya. Lumapit agad si Sofia. Hinawakan ang braso ni Adrian na parang siya ang dapat paniwalaan. Huwag kang magpapadala, Adrian. Ginagamit ka lang niya. 2 bata, biglang susulpot. Obvious naman. Gusto lang niya sirain ang engagement natin. Nagtawanan at nagbulungan ng mga bisita, pero hindi na iyon masaya gaya ganina. Ang mga tiningin nila ngayon ay puno ng kuryosidad at pagdududa. Mga anak ba talaga yan ni Adrian? Grabe kung totoo. Paano kung matagal nang tinago ni Mira? Mahigpit na hinawakan ni Mira ang kamay ng kambal. Halatang gusto na sanang umalis. Hindi niya balak makipagsagutan, lalo na sa harap ng mga bata. Ayoko ng gulo. Mariin niyang wika. Hindi ako narito para ipagpilitan ang sarili ko, lalo na sa mga taong katulad mo, Sofia. Tama ka, walang patunay. Pero hindi ko rin kailangang ipaliwanag ang lahat ngayon. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Sigaw pa ni Sofia, nanginginig na ang boses sa sobrang galit. Ngunit agad na umusog si Adrian. Hinaharangan ng daraanan ni Mira. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa kambal. Sabihin mo, Mira, sila ba talaga? Sila bang dahilan kaya iniwan mo ako noon? Namilog ang mga mata ni Liana at nagtanong ng inosente. Mama, bakit sila galit? Ayaw ba nila kami para kay Papa? Naluha na si Mira at marahang yumuko sa anak. Shh, huwag kayo matakot. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Mas lalong uminit ang ulo ni Sofia. Kita mo? Ginagamit pang mga bata para magmukhang kawawa. Adrian, huwag kang papaapekto. Kung totoo nga sa'yo ang mga bata, bakit hindi niya sinabi noon pa? Bakit ngayon lang? At sa harap pa talaga ng lahat? Sa gabing napaka-importante para sa atin? Kumuyom ang kamao ni Adrian. Hindi niya alam kung kanino maniniwala. Ang utak niya ay nagtatanong ng libo-libong bagay. Pero ang puso niya ay nagsisigaw ng isang katotohanan. Na sa 2 batang iyon, nakikita niya ang sarili niya. Kung hindi sila sa akin, bakit ganito ang pakiramdam ko? Mira! Halos pasigaw ulit si Adrian. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung anak ko nga sila, bakit mo itinago sila sa akin? Napapikit si Mira. Pilit nilulunok ang sarili. Hindi to ang tamang lugar, Adrian. At hindi ko kailanman gustong mangyari to sa harap ng lahat. Hinila niya ang kambal, papalapit. Handa nang tumalikod. Tama na, uuwi na kami. Hindi ka pwedeng umalis. Singal ni Sofia na halos sabulin si Mira. Hanggat hindi ka nag-e-explain sa lahat ng tao dito, maniniwala silang ginagamit mo ang mga bata para sirain lang kami. Mas mabuti na yon, sagot ni Mira na malamig ang tono. Kesa sa manatili rito at ipagpilitan ang sarili ko sa mundong wala akong lugar. Humigpit ang hawak niya sa kambal, sabay lakad palayo. Tumigil ang musika. Ang spotlight tila kusang sumunod kay Mira at sa kambal habang naglalakad palabas ng ballroom. Ang mga tao walang imik, nakamasid lang. Ang ilan ay may halong awa sa mata, ang iba na may puno ng pagdududa. Si Adrian ay naiwan na nakatayo, parang dantang gulay. Hawak niya pa ang kamay na kanina ay inaabot ng kanyang anak. Ngunit ngayon ay wala na. Mira, mahina niyang bulong. Hindi na kayang ipiglas mula sa bigat ng katotohanan. Adrian! Tawag pa ni Sofia. Mabilis na nilapitan siya at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Huwag mong paniniwalaan ang palabas na yan. Kung talagang anak mo sila, bakit hindi niya sinabi sa'yo? Kung talagang ikaw ang ama nila, bakit niya itinago ng ganong katagal? Obvious lang na ginagamit ka lang niya. Ngunit hindi na sumagot si Adrian. Ang mga mata niya ay nakapako lang sa pintuan kung saan nawala si Mira at ang kambal. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam niya ang isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang kawalan
Samantala sa labas ng hotel, nagmamadaling pinalabas si Mira ang kambal. Pinara niya ang taxi at agad na pinasakay ang mga bata. Ma, bakit galit sa amin si Papa? Tanong ni Liam na luhaan. Mahigpit naman na niyakap ni Mira ang kambal. Hindi sila galit sa inyo, anak. Huwag kayong mag-alala. May tamang oras para sa lahat. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang nagsisimula ng bagyo na hindi niya matatakasan. At sa loob ng ballroom, hindi na nagawang ipagpatuloy ang kasiyahan. Imbes na tawanan at sayawan, bulungan at intriga ang lumusot sa bawat sulok ng silid. Kung totoo ngang anak niya, paano na si Sofia? Skandalo talaga to bukas. Si Adrian nakatulala lang sa hawak na baso. Nanginginig ang kamay at hindi malaman kung iinumin pa o ibabagsak. Sa isip niya, iisa lang ang paulit-ulit na tanong. Bakit itinago ni Mira ang anak ko? Pagka-uwi ni Mira kasama ang kambal, hindi niya maiwasang mapaupo ng matagal sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak niya sa mga kamay ng mga bata habang natutulog ang mga ito. Ngunit ang isip niya ay lumilipad pabalik sa mga alaala na matagal niya nang pilit nilimot. Isang alaala ng isang gabing hindi niya makakalimutan. Ang gabing tinuldukan ng lahat ng kaniyang pangarap. Hindi ka bagay sa anak ko. Malinaw pa kay Mira ang malamig na tinig ni Doña Felisa habang nakaupo sa malaking upuan sa loob ng mansyon ng mga Velasco. Ang mga mata nito ay parang matalim na kutsilyo na tila inahati ang kanyang buong pagkatao. Pero, mahal namin ang isa't isa. Mahinang sagot ni Mira, halos pabulong habang pinipigilan ng luha. Handa kaming magsimula kahit sa simpleng paraan. Hindi mo naiintindihan. Mariing tumayo ang Donya sabay lapit sa kanya. Kapag hindi mo iniwan si Adrian, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kumpanya, ang pamana, pati ang respeto ng lipunan. At ikaw, wala kang maibibigay sa kanya, kundi kahihiyan. Napayo ko si Mira. Ramdam niyang panginig ng kanyang katawan. Hindi ko siya iiwan. Handa akong lumaban. Ngunit mahigpit ang tinig ng Donya. Walang bahas ng pakiusap. Kung mahal mo si Adrian, aalis ka. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan niya, dapat kang lumayo. Itinaas nito ang isang sobre at inilapag sa mesa. Narito ang lahat ng kailangan mo para magsimula sa ibang lugar. Huwag ka nang babalik. Gusto sanang sabihin niyang hindi siya mabibili ng pera, ngunit sa likod ng kanyang pagkabahala, dama niyang totoo ang banta. Nang gabing iyon, umiiyak siyang umuwi. Mahigpit na hawak ang tiyan. At doon niya napagtanto na may dala siyang bagong buhay. Matagal siyang nag-isip. Kay Adrian, nakita niyang lalaking handang ipaglaban siya sa laban sa buong mundo. Ngunit alam din niya kung gaano kahalaga sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan nito mula pagkabata. At kung siyang magiging dahilan ng pagkawasak ni Adrian, kaya ba niyang manindigan? Sa bawat pagtibok ng kanyang puso, lalo siyang nadudurog. Ngunit sa huli, pinili niya ang masakit na desisyon. Sa harap ni Adrian, pinilit niyang magpakamalamig. Ayoko na. Sabi niya noon, pilit pinakapatatag ang tinig. Wala ka namang maibibigay na hinahanap ko sa buhay. Ayoko maging asawang isang lalaking walang sariling desisyon. Nagulat si Adrian. Halos hindi siya makapaniwala. Mira, hindi totoo yan. Alam kong pinilit ka ng mama na wala akong pakialam. Singit niya, kahit ang puso niya ay dumudugo. Ayoko na. Hanggang dito na lang tayo. At sa gabing iyon, iniwan niya si Adrian. Dala ang lihim ng kanyang pagbubuntis. Napaluha si Mira habang nakatingin sa mga anak. Pinili kong lumayo. Kasi akala ko, iyon ang tamang paraan para hindi siya masaktan. Bulong niya. Pero sa totoo lang, pareho tayong nasaktan, anak. Hinaplos niya ang buhok ni Liam at Liana. Kung nalaman niyang buntis ako noon,
Baka hindi ko rin kayo na itaguyod na mag-isa. Baka wala tayong ganitong tahimik na buhay kahit na mahirap tayo. Ngunit ngayon bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga mata ni Adrian kanina, ang gulat, ang sakit, ang pagtatanong. At alam niyang hindi na siya basta makakatakas. Samantala si Adrian naman ay nakatulala sa kanyang silid. Hawak ang lumang larawan ng kasal nila ni Mira. Hindi niya alam kung ano ang mas matimbang. Ang galit na tinago sa kanya ng kambal o ang pananabik na makasama sila. Bakit hindi mo sinabi? Bulong niya ng paulit-ulit. Bakit mo ko iniwan ng walang paliwanag? Naalala niya ang mga gabing pinilit niyang hanapin si Mira. Pero wala siyang natagpuan kundi ang katahimikan. Hindi niya inakalang ganito pala ang dahilan. Habang iyon ang nangyayari, tahimik na nag-iisa si Doña Felisa sa veranda. Hawak naman ang kanyang baso ng alak. Sa likod ng kanyang matigas na mukha, ramdam niyang may lumalaking bigat sa kanyang dibdib. Nakita niyang eksena kanina, ang kambal na para bang eksaktong kopya ng kanyang anak. At doon unti-unting naglalaro sa kanyang isipan ang isang tanong na pilit niyang itinataboy. Ako bang tunay na may kasalanan kung bakit nagkalayo sila? Ngunit gaya ng dati, pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang aminin kahit sa sarili. Kinabukasan habang naglalakad si Mira sa palengke kasama ang kambal, hindi niya maiwasang makarinig ng bulungan ng mga tao. Siya yung nasa party kagabi, di ba? Ang ex-wife ni Adrian. May kambal pala sila. Grabe, tapos may fiancé pa yung lalaki? Ano kayang mangyayari? Hindi niya pinansin pero sa loob-loob niya, alam niya hindi na matatapos ang usapan. Ang nakaraan na itinago niya ng matagal ay bumabalik na at wala siyang magagawa kundi harapin ito. Pag-uwi nila, mahigpit niyang niyakap ang kambal. Anak, ano man ang mangyari, tandaan ninyo, hindi ko kayo iiwan. Kayong pinili ko noon at kayo pa rin ang pipiliin ko ngayon. Ngumiti ang kambal, walang muwang sa bigat ng dinadala ng kanilang ina. At si Mira, muling nakadama ng kaba dahil alam niyang darating ang oras na hindi na sapat ang katahimikan. Kailangang ilabas na rin ang mga lihim ng nakaraan kahit masakit. Magaan ang ihip ng hangin sa hardin ng eskwelahan pero kabaligtaran ang bigat ng damdaming dala ni Mira. Hawak niya ang maliit na bag habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa may swing. Tahimik siyang nakaupo sa isang bench. Umaasang lilipas ang araw na walang gulo. Pero tila hindi iyon itinadhana dahil ilang sandali lang ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Mira. Agad siyang napalingon. Nandoon si Adrian. Matikas pa rin. Ngunit baka sa mukha ang bigat ng mga tanong na matagal na nitong kinikimkim. Parang tumigil ang oras ang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi naman agad nakapagsalita si Mira. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit si Adrian, walang pasakali. Agad na nagpitiw ng salita. Bakit? Isang salitang mabigat na puno ng hinanakit. Bakit hindi mo sinabi? Dagdag pa nito. Bahagyang nanginginig ang tinig. Bakit mo itinago sa akin ng mga anak natin? Umiling si Mira. Pilit pinipigil ang luha. Adrian, hindi ganon kasimple. Hindi simple. Umangat ang boses nito. Sapat para mapalingon ang ilang magulang sa paligid. Pero agad din nagpakalma si Adrian. Humugot ng malalim na hininga. 7 taon, Mira. 7 taon ako naghanap ng sagot. At ngayon, ganito lang? Tumayo si Mira. Naglakad palayo ng kaunti para hindi marinig ang mga bata. Sumunod si Adrian. Hindi makapaniwala sa dami ng emosyong pumipiglas sa kanya. Ginawa ko yan para sa'yo. Mahina ngunit matatag na sabi ni Mira. Kung hindi ako umalis, mawawala lahat sa'yo. Ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya mo. Naputol siya ni Adrian. At ano naman ang halaga ng lahat ng yun kung wala ka?
kung wala kayo? Natigilan si Mira. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ang desisyon noon. Alam niyang mali. Pero sa panahon na iyon, iyon lang ang tingin niyang tamang gawin. Mira, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Galit ngunit puno ng sakit na tanong ni Adrian. Tinanggalan mo ako ng pagkakataon na maging ama. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Araw-araw hinahanap kita. Araw-araw iniisip ko kung bakit mo ko iniwan ng walang mabigat na rason. Napatakip ng bibig si Mira. Hindi na mapigilan ng luha. Akala ko iyon ang tama. Pinili kong akuin lahat ng sakit. Huwag lang ikaw ang mawalan. Sandaling natahimik naman si Adrian. Nakatitig kay Mira. Kita sa mga mata nito ang halong galit at pananabik. Hindi mo malang ba naisip na kaya kitang ipaglaban? Na kaya kong talikuran ng lahat, Mira? Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Natakot ako. Aminado niyang sagot. Natakot akong mawala ka. Natakot akong ako ang maging dahilan ng pagkasira mo. Lumapit si Adrian. Halos magdikit ang kanilang mukha. At ngayon, anong dahilan mo para itago sila ng ganito katagal? Sabihin mo sa akin, Mira. Minahal mo ba talaga ako? Napapikit si Mira. Mabigat ang dibdib. Nanginginig ang tinig. Oo, Adrian. Ikaw ang unang minahal ko. At hanggang ngayon, ikaw pa rin. Nagulat si Adrian. Bahagyang nanginig ang kamay. Ngunit agad din niyang iniwas ang tingin. Pilit nilalabanan ang damdamin. Hindi sapat ang sagot na yan. Hindi sapat na sabihin mong mahal mo ako. Tapos iiwan mo ako na parang wala akong halaga. Alam mo ba kung ilang gabi ako nagdasal nang bumalik ka? Alam mo ba kung ilang beses kong sinisi ang sarili ko? Hindi naman nakapagsalita si Mira. Ramdam niyang kahit anong paliwanag, hindi agad matatanggap ni Adrian. At tama ito, napakaraming taon nang nawala. Lumapit ang kambal. Masayang kumakaway. Mama! Papa! Sigaw nila. Parehong napalingon sina Mira at Adrian. Sa isang iglap, natunaw ang tensyon at napalitan ng kakaibang pakiramdam. Parang may biglang nagbuklod sa kanila. Napaluhod si Adrian para salubungin ng mga bata. Mahigpit niya itong niyakap. At doon, tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi ko na kayo pakakawalan. Bulong niya. Hindi na. Habang pinagmamasan ni Mira ang eksena, ramdam niya ang sakit at ginhawang magkahalo. Oo, nagbalik si Adrian. Ngunit dala nito ang sugat ng nakaraan na hindi basta makihilom. At sa likod ng lahat, alam niyang darating ang mas mabigat na pagsubok. Ang reaksyon ni Doña Felisa at ang katotohanang may kasalukuyang fiancé si Adrian. Pero sa ngayon, sapat na muna ang unang hakbang. Ang muling pagkikita at ang unang pagkakataong nagsalita ng totoo ang kanilang mga puso. Mabilis na kumalat sa media ang mga litrato ni Adrian kasama ang kambal. Mula sa mga online news site hanggang sa social media feeds, walang tigil ang pag-uusap tungkol sa di umano'y sikretong pamilya ng Velasco Heir. Bilyonaryo, may tinatagong pamilya? Ito ang headline na bumungad sa lahat kinabukasan. Sa mga opisina ng kumpanya ni Adrian, abala ang mga empleyado hindi sa trabaho kundi sa pagbubulungan. Grabe, may mga anak pala siya. Bakit niya tinatago? At yung ex-wife daw bumalik? Habang patuloy ang mga haka-haka, dumating ang balita na may 2 malalaking deal ang biglang umatras. Ayaw ng mga investors na mapulaan ang pangalan ng Velasco Corporation dahil sa iskandalo. Nakaupo si Adrian sa conference room. Hawak ang mga papel ng kanseladong kontrata. Mabigat ang dibdib niya. Hindi lang negosyo ang nasisira, kundi pati imahe niya bilang tao. Samantala, sa isang pribadong rest house, nakaupo si Sofia kasama ang 2 niyang matatalik na kaibigan.
Sa harap nila ay nakabukas ang laptop. Pinapanood ang live feed ng isang talk show. Ang paksa. Sino nga ba ang tunay na babae sa likod ng yaman ni Adrian Velasco? Tumawa si Sofia ng mapanlait. Perfect. Exactly as planned. Ayos, Sofia. Sabi ng isa niyang kaibigan. Pumapatok ang kwento. Lahat iniisip na gold digger nga si Mira. Tingin nila, bumabalik lang siya para kunin ang pera ni Adrian gamit ang kambal. Ano pa nga ba? Dagdag pa ng isa. Ang dali-daling manipulahin ng public opinion kapag babae ang nakasalang, lalo na kung ex-wife. Habang lumalala ang chismis, naging mahirap ang buhay para kay Mira. Kapag pumapasok siya sa palengke o tindahan, may mga matang nakatingin. May naririnig pa siyang bulong. Ayan na yung ex-wife ni Adrian. Sinasabi nila na gold digger daw siya. Kawawa naman yung mga bata. Nadadamay pa. Sa loob ng bahay, pinilit ni Mira na huwag ipakita ang bigat ng loob sa kambal. Mama, bakit may nagsasabi kanina na masama ka raw? Inosenteng tanong ni Lia. Napangiti naman si Mira kahit halos maluha. Hindi totoo yun, anak. Minsan kasi may mga taong ayaw maniwala sa tama. Pero tandaan ninyo, hindi natin kailangang patunayan sa kanila kung sino tayo. Alam ng Diyos at alam natin kung anong totoo. Niyakap niya sina Liam at Lian ng mahigpit at pinangakong hindi sila pababayaan. Samantala, si Adrian naman ay nakatayo sa kanyang opisina. Nakatanaw sa mga gusali ng syudad. Dumating ang kanyang business partner. Adrian, kailangan mong ayusin to. Lahat nagtatanong kung anong totoo. Kung mananahimik ka lang, baka tuluyan ang masirang pangalan ng kumpanya. Ngunit paano nga ba niya maipapaliwanag? Paano niya tatapatan ng intriga kung mismong siya ay naguguluhan pa rin sa dami ng emosyon? Galit, guilt, at ang bigat ng responsibilidad bilang ama at negosyante. Habang papalubog ang araw, mas lumalakas ang bulungan laban kay Mira. Sa bawat artikulo at vlog, sinisigurado ng kampo ni Sofia na siya ang lumalabas sa kontrabida. May mga peking kwento pang pinapakalat na dati raw ay nakikipagrelasyon si Mira sa iba habang kasal pa sila ni Adrian at na ginamit lang daw niya ang kambal para makabalik sa buhay ng bilyonaryo. Sa social media, trending ang hashtag na #GoldDiggerExWife. Nakatingin si Mira sa cellphone niya, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa galit at sakit. Paano siya lalabanan kung ang buong lipunan ay kumbinsido ng masama siya? Tahimik ang gabi nang makauwi si Adrian mula sa opisina. Wala siyang ibang iniisip kundi ang imahe ng kambal, ang mga mata, ang ngiti, at ang mga galaw na para bang may hawig sa kanya. Ngunit hindi niya magawang tanggapin ng buo hanggat wala siyang konkretong sagot. Sa sariling kwarto, kinuha niya ang cellphone at nag-dial ng numero. Dr. Salcedo, kailangan ko ng favor. Confidential ito. Gusto kong magpa-DNA test sa 2 bata. Kinabukasan dumaan si Adrian sa paaralan ng kambal. Hindi alam ni Mira, pinakiusapan niya ang isang nurse mula sa pribadong klinika na kuna ng sample ang mga bata habang nasa medical check-up. Mahigpit niyang bilan, no names, no leaks, confidential lahat. Habang pinagmamasan ng kambal mula sa malayo, ramdam ni Adrian ang kabog ng kanyang dibdib. Paano kung totoo? Paano kung sila nga ang anak ko? Ngunit bago pa man matapos ang proseso, may isang taong nakahuli sa plano, si Sofia. Ano na naman yung pinagagawa mo, Adrian? Malamig ang boses ni Sofia nang salubungin siya sa parking lot ng kumpanya. Nakasalubong niya ito. May dala pang kopya ng isang dokumento. Don't play dumb with me, bulong ni Sofia na halatang gigil. Alam ko nagpapagawa ka ng DNA test. Bakit ka pa ba nag-aaksaya ng oras? Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng ex-wife mong yon. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Glessy Foronda from Japan, Michelle Alma Picha from Aguinaldo, Ifugao, at Diego Loy from Germany. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Mariing tumitig si Adrian. Sofia, hindi to tungkol sa'yo. Hindi rin to tungkol sa akin. It's about the kids. They deserve to know the truth. Nagpigil si Sofia ng ines. At kung sakaling lumabas nga na anak mo nga sila, ano, iiwanan mo ako? Ibabalik mo siya sa buhay mo? Hindi sumagot si Adrian. At iyon ang mas nagpainit sa ulo ni Sofia. Samantala, dumating ang balita kay Mira. Isang staff ng klinika ang personal na nag-abiso sa kanya na gusto ni Adrian ng DNA test. Sa unay nanlamig siya, natatakot, naiinis, nasasaktan na parang hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Ngunit nang makita ng kambal na masayang naglalaro sa sala, nagpasya siyang harapin ito nang may tapang. Nang makita sila ni Adrian, diretso ang sagot niya. Kung yan ang gusto mo, Adrian, pumapayag ako. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon, kundi para matapos ang lahat ng haka-haka para sa mga anak natin. Napatingin si Adrian kay Mira, halatang natigilan sa salitang anak natin. Dinala nila ang kambal sa klinika. Maingat na kinuha ng mga nurse ang samples. Isang simpleng swab sa bibig. Si Leah ay medyo natakot pero pinatahan ni Mira. Habang si Liam naman ay curious pa at natatawa. Papa, para saan to? Inosenteng tanong ni Leah. Nagkatinginan si Adrian at Mira. Sa huli, ngumiti si Adrian at sinagot siya. Para lang makasiguro na mas lalo pa kitang makilala, anak. Sa sagot na iyon ay kumunot ang noo ni Sofia na nakasunod ng palihim. Halos kumulo ang dugo niya sa galit. Ilang araw ang lumipas pero wala pa ring resulta. Tinawagan ni Adrian ang klinika. Doc, bakit natatagalan? Akala ko 1 week lang. Pasensya na po, Mr. Velasco. Sagot ng doktor. Nagkaroon po kasi ng aberya sa proseso, kailangan pang ulitin ng ilang tests para makasigurado. Nagduda na agad si Adrian sa resulta. Hindi ito normal. Sa dami ng transaksyon niya sa medisina at negosyo, alam niyang madalas mabilis lumabas ang resulta ng DNA test. Sa kabilang linya, tumingin si Dr. Salcedo sa isang folder na nakaseal. Ang tunay na resulta na hindi niya maibigay. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang lalaki na halatang may kapangyarihan. Siguraduhin mo hindi ito lalabas hanggat hindi ako nagsasabi. Malamig na bili ng taong iyon. Samantala, si Mira naman ay kabadong-kabado. Habang naghihintay, habang nagluluto siya ng hapunan, naisip niya ang lahat ng posibleng mangyari. Paano kung sakaling manghimasok si Sofia? Paano kung dayain nila ang resulta? Ngunit agad niyang pinigilan ang sariling mag-isip ng masama. Ang mahalaga, alam niya sa puso niya kung sino ang ama ng kanyang mga anak. At hindi iyon mababago ng kahit anong papel. Mabilis ang takbo ng oras sa mga sumunod na araw. Habang sabik na naghihintay si Adrian ng resulta ng DNA test, si Sofia naman ay gumagawa ng sariling plano. Hindi siya papayag na mawala ng lugar sa buhay ng lalaki. Isang gabi, lihim na nagpunta si Sofia sa klinika. Nakasuot siya ng simpleng damit. May suot pang shades para hindi agad makilala. Pagdating sa back entrance, sinalubong siya ng isang lalaking staff na mukhang kinakabahan. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Tanong ng lalaki.
Pawis na pawis kahit malamig ang aircon sa pasilyo. Wala kang dapat ipag-alala. Sagot ni Sofia, sabay abot ng sobre na puno ng pera. Ayusin mo lang ang report. Siguraduhin mong lalabas na hindi anak ni Adrian ang kambal. Kapag pumalpa ka, pareho tayong mapapahamak. Walang nagawa ang staff kundi tanggapin ang suhol. Opo, ma'am. Ako na pong bahala. Habang papalabas si Sofia, napangiti siya ng lihim. Tingnan natin ngayon, Mira, kung paano ka babagsak. Lumipas ang 3 araw. Sa mansyon ng pamilya Velasco, sama-samang naghihintay sina Adrian, Mira at ang kambal para sa resulta. Nandoon din si Sofia na parang walang alam. Tahimik ang lahat habang binubuklat ng doktor ang sobre. Mr. Velasco, maingat ang tono ng doktor. Lumabas na ang resulta at base sa pagsusuri, hindi kayo ang ama ng kambal. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawalan siya ng lakas. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Imposible. Hindi totoo to. Nanginginig ang boses niya. Mira, alam kong hindi mo ako niloko. Alam ko. Ngunit hawak ng doktor ang papel na may perma at selyo. Sa harap ng lahat, iyon ang tangi nilang basihan. Naupo si Adrian at napahawak sa ulo. Halos hindi siya makahinga. Kung hindi siya ang ama, sino? Bakit ganito? Papa, mahinang tawag ni Lia. Hawak-hawak niya ang maliit na kamay ni Liam na umiiyak ng malakas. Hindi totoo yan, sigaw ni Liam. Ikaw ang papa namin. Sabi mo, di ba, papa ka namin? Napahagulgol si Adrian habang niyayakap ang kambal. Mga anak, oo. Ako ang papa ninyo. Kahit ano pang sabihin ng papel na to, huwag kayong maniniwala rito. Ngunit ramdam ng mga bata ang bigat ng sitwasyon. Ang mga inosenteng puso nila ay nasugatan ng mga salitang hindi nila lubos na naiintindihan. Samantala si Mira ay hindi naman makapaniwala sa narinig. Tumayo siya, humarap sa doktor at halos pasigawan ito. Hindi totoo yan. Alam ko kung sinong ama ng mga anak ko at si Adrian lang yon. Nilapitan niya ang doktor at halos agawin ng papel. May nangyari dito. Dinaya niyo ang resulta. Nanginginig ang boses niya at puno ng luha ang kanyang mga mata. Sinong nag-utos sa inyo? Sinong may pakana nito? Hindi naman makasagot ang doktor, lalo pat nandoon din si Sofia, na kunwari nagulat at nagkukunwaring inosente. Adrian, malumanay pero may halong laso ng boses ni Sofia. Siguro panahon na para tanggapin mo ang katotohanan. Baka matagal ka nang niloloko ni Mira. Tingnan mo, pati mga bata ginagamit niya para lang bumalik sa buhay mo. Tumahimik ka, Sofia, singhal ni Adrian. Ramdam ang galit na umaapaw. Hindi ko hahayaan na dungisan mo si Mira. Kilala ko siya at hindi siya manluloko. Kung ganon, balik ni Sofia. Bakit lumalabas na hindi mo anak yung mga bata? Ipaliwanag mo nga? Hindi na nakapagsalita si Adrian. Nahulog ang kanyang tingin sa papel na hawak at muli niyang naramdaman ang bigat ng pagkatao. Habang umiiyak ang kambal at pilit na pinapakalma ni Adrian, lihim naman na pinagmamasdan ni Mira si Sofia. Napansin niya ang ngiti sa gilid ng labi nito. Isang ngiting hindi tugma sa sitwasyon. Ikaw ang may gawa nito. Bulong ng isip niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusang pamilya ko ngayon. Ngunit wala siyang ebidensya. Hindi siya pwedeng umakto ng basta-basta. Kailangan niyang maghintay ng tamang oras para patunayan ang lahat. Kinagabihan, nagkulong si Adrian sa kanyang opisina. Nakatulala lang siya sa resulta ng DNA test na nakapatong sa mesa. Paulit-ulit niyang binabasa. Umaasang may makikita siyang pagkakamali. Ngunit pareho lang nakasulat, not the biological father,
Napaluha siya. Hawak ang litrato ng kambal na nakangiti. Alam ko anak ko kayo. Kahit sabihin pa ng mundo na hindi. Samantala, sa isang sulok ng syudad bago pa lumabas ang resulta, binibilang ni Sofia ang perang ibinayad niya sa staff ng klinika. Nakangisi siya. Panalo sa laban na siya mismo ang nag-umpisa. Wala kayong laban sa akin, Mira. At ikaw, Adrian? Sa huli, ako pa rin ang pipiliin mo. Ngunit hindi niya alam may isang tao mula sa klinika ang nakakita sa lahat ng ginawa niya at nagbabalak ng magsalita. Tahimik ang bahay ni Mira ng gabing iyon. Nakaupo siya sa sofa habang hawak ang kamay ng kambal na tulog na sa tabi niya. Paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan ang eksenang naganap sa klinika. Ang pekeng resulta na nagpabagsak kay Adrian, ang pag-iyak ng kanyang mga anak at ang mapanuksong ngiti ni Sofia. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa nilang lokohin ang lahat. Ramdam niya sa puso niya na si Adrian lamang ang ama ng kambal. Pero paano niya mapapatunayan iyon kung mismong papel na lumabas ay peke? Habang nag-iisip, may kumatok sa pintuan. 10:10 na ng gabi, kaya nagtataka si Mira kung sino ang darating sa ganoong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Bumungad na isang babae, naka-uniforme ng nurse. Ma'am Mira, mahina at nanginginig ang tinig nito. Opo, sino po kayo? Tanong ni Mira na nag-aalangan. Ako po si Nurse Clarice. Galing po ako sa klinika kung saan ginawa ang DNA test. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Importante po ito. Pinapasok ni Mira ang babae. Naupo sila sa sala. At agad namang inilabas ni Clarice ang isang sobre mula sa kanyang bag. Ma'am, ito po ang tunay na resulta. Hindi po dapat iyon na-delay pero may nangyari pong kababalaghan. May nagbayad sa isa sa mga staff para baguhin ang dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Pagkabukas niya, agad niyang nakita ang linya. Positive match. Adrian Velasco is the biological father. Napahagulgol siya. Hindi dahil nagulat, kundi dahil sa matinding ginhawa. Salamat, Panginoon. Bulong niya hawak-hawak ang papel. Bakit? Bakit mo to binibigay sa akin? Tanong niya kay Clarice. Tumango ang nurse at haladang desidido. Kasi ma'am, ayokong manatiling bulag at bingi sa mali. Nasa konsensya ko ng lahat. Kailangan malaman niyong totoo. Kailangan niyong ipaglaban ang pamilya ninyo. Gusto na sana ni Mira na dalhin agad ang papel kay Adrian. Gusto niyang isigaw sa lahat ng tao na peke ang naunang resulta. Ngunit bigla siyang natigilan. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung masira lalo ang tiwala ni Adrian? Alam niyang sugatan na ang puso nito at mahirap nang basta-bastang makumbinse. Kailangan niyang piliin ang tamang oras at tamang paraan. Samantala, sa kabilang panig naman ng syudad, nagkulong si Adrian sa kanyang opisina. Tahimik siya nakaupo sa harap ng mesa. Tinititigan ng isang lumang larawan, ang larawan ng kasal nila ni Mira. Sa larawan, kita ang saya sa kanilang mga mata, ang mga ngiting puno ng pangarap. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay wala nang natira kundi pira-pirasong alaala. Kung ako nga ay hindi ama, ibig sabihin ba, wala na akong karapatang manatili sa buhay nila? Bulong niya sa isip habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Nasa tabi niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya iyon magawang inumin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi kayang lunurin ng kahit anong alak. Habang patuloy na nakatitig sa litrato, bumabalik sa isip niya ang lahat ng sandali kasama si Mira. Ang unang beses na nagkakilala sila sa universidad, ang matamis sa panliligaw, ang kasal na puno ng pangako, hanggang sa mga alitan na unti-unting sumira sa kanilang relasyon.
Napapikit siya, hawak ang larawan. Mira, kung nagkulang man ako, patawarin mo sana ako. At kung hindi ko man anak ang kambal, masakit man. Pero, mahal ko na rin sila. Sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, hindi niya napansin na dumaloy ng muli ang kanyang mga luha. Sa bahay naman ni Mira, hawak-hawak pa rin niya ang tunay na resulta. Inilagay niya ito sa ilalim ng una ng kanyang kama. Mahigpit ang kapit na para bang baka makaagaw pa. Hindi ako titigil. Lalaban ako. Hindi ko hahayaan na ipagkait ang katotohanan sa mga anak ko. Kay Adrian at sa amin. Bago siya matulog, pinuntahan niya ang kambal at hinalikan ng noo ng mga ito. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Darating din ang araw na makikita ng lahat kung sino ang totoo ninyong ama. At iyon ay si Daddy Adrian. Mainit ang sikat ng araw na sumasalamin sa salaming bintana ng Velasco Corporation. Sa loob ng maluwang na opisina ni Adrian, tila malamig ang paligid. Parang walang buhay. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, hawak pa rin ang lumang larawan ng kasal nila ni Mira. Pilit na kinukumbinse ang sariling kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, mas lalo lamang siyang nilulunod ng guilt. Biglang bumukas ang pinto. Lumingon siya at doon niya nakita si Mira. Matatag ang tindig nito. Ngunit bakas ang bigat ng emosyon sa kanyang mga mata. Adrian, malamig na bungad nito. Tumayo si Adrian at halatang nagulat. Mira, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sapat ang lahat ng iskandalo? Hindi sumagot si Mira. Sa halip ay humakbang siya papalapit sa mesa at walang sabi-sabing inilapag ang isang sobre. Malakas ang tunog ng papel nang bumagsak iyon sa mesa, dahilan para mapalingon agad si Adrian. Basahin mo, matatag na sabi ni Mira. Dahan-dahan itong binuksan ni Adrian habang unti-unting lumilinaw sa kanyang paningin ang mga salita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Positive match. Adrian Velasco is the biological father. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Nabitawan niya ang papel at kusa siyang napaluhod sa sahig. Mira, garalgal ang kanyang tinig. Patawarin mo ako, Diyos ko. Paano ko nagawang pagdudahan ka? Paano ko nagawang talikuran ng mga anak natin? Lumuhod siya sa harap ni Mira, hawak ang kanyang mga kamay. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha niya. Para bang nabasag ang matagal niya ng pinipigil na emosyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Sa kanila. Pinaniwala ako ni Sofia. Pinaniwala ako ng kasinungalingan. Pero ngayon alam ko na. Totoo sila, Mira. Anak ko sina Liam at Leah. Tahimik lang na nakatingin si Mira sa kanya. Hindi niya agad masagot. Sapagkat ramdam niya pa rin ang sugat na iniwan ng lahat ng akusasyon at pagdududa. Hindi nila alam. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, may isang matandang babae ang nakikinig. Si Doña Felisa. Dapat ay aalis na siya papunta sa board meeting. Ngunit napahinto siya nang marinig ang boses ng kanyang anak at ni Mira. At nang bumanggit si Adrian ng mga salitang, "Anak ko, sina Liam at Leah," tila biglang tumigil ang tibok ng puso ng Donya. Napatakip siya ng bibig, nanginginig ang mga kamay. "Apo? May apo ako?" Muling nagsalita si Adrian. Yakap pa rin ang mga kamay ni Mira. Mira, kahit hindi mo pa ako mapatawad ngayon, kahit hindi mo pa ako tanggapin, hayaan mo lang ako makita sila. Hahayaan mo lang akong bumawi sa mga bata. Kahit iyan lang, sapat na. Bumuntong hininga si Mira. Kita ang pakikibaka sa kanyang mga mata. Galit, sakit. Ngunit nandoon din ang awa at pag-unawa. Adrian, hindi ko ginagawa to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa kambal. Karapatan nilang malaman kung sino ka.
at karapatan mong makilala sila. Pero huwag mong isipin na ganong kadali ang lahat. Hindi ganong kadaling burahin ang nakaraan. Tumango si Adrian, halos nakahandusay sa sahig. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Basta huwag mo na akong itaboy. Hindi na ako aalis, Mira. Kinuha ni Mira ang papel mula sa mesa at itinuro ito kay Adrian. Ingatan mo yan. Katotohanan yan. Hindi mo na pwedeng takasan. At nang lumakad palabas si Mira, agad siyang napahinto nang makita si Doña Felisa sa pinto. Magkaharap silang dalawa at hindi maitatago ng matanda ang pagkagulat at pagkabalisa sa kanyang mukha. Mira, mahina nitong sapet. Totoo ba ang narinig ko? Ang kambal? Sila ang mga apo ko. Nanatiling nakatingin si Mira kay Doña Felisa. Hindi sumasagot. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang galit sa babaeng minsang sumira sa kanilang mag-asawa. Ngunit ramdam niya rin ang bigat ng sitwasyong dala ng revelasyong iyon. Sa likod niya, si Adrian ay nakaluhod pa rin. Humihikbi, habang ang Donya naman ay tila natuliro sa nadiskubreng katotohanan. At sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng laban. Hindi na lamang para kay Adrian at Mira, kundi pati na rin kay Doña Felisa na ngayon lang napagtanto ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Tahimik ang gabi sa maliit na tahanan ni Mira. Mahina ang ilaw mula sa bombilya sa may kusina at maririnig lamang ang mahimbing na hilik ni Liam at Leah mula sa kanilang kwarto. Si Mira ay abala pa sa pag-aayos ng mga labahin nang biglang may kumatok sa pinto. Nagulat siya. Hindi siya sanay sa bisita sa ganitong oras. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Halos mabitawan niya ang hawak na basket nang makita kung sino ang nasa labas. Doña Felisa? Bulong niya na puno ng pagtataka. Nakatayo ang matandang babae. Nakasuot ng simpleng bestida at may shawl sa balikat. Hindi gaya ng dati, wala ang ere at yabang sa kanyang mukha. Sa halip, bakas ang kaba at lungkot sa kanyang mga mata. Mira, pwede ba akong pumasok? Alam kong gabi na at may gusto akong sabihin. Nag-alinlangan naman si Mira, pero sa huli tumango rin. Pinapasok niya ang Donya na halatang hindi sanay sa maliit na payak na espasyo ng bahay. Umupo ito sa sofa at ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga yapak. Lumabas si Leah mula sa kwarto. Hawak ang kanyang stuffed toy. Mama, may bisita po ba tayo? Napalingon si Doña Felisa at sa unang pagkakataon, nasilayan niya ng malapitan ang inosenteng muka ng kanyang apo. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Apo, bulong niya. Nakatitig si Leah, nagtataka. Pero nang marinig ni Liam na may tao sa sala, lumabas din siya. Sabay silang tumakbo papunta kay Doña Felisa na para bang may likas na ugnayan. Lola! Sabay nilang sigaw at niyakap ang matanda ng mahigpit. Nabigla naman si Doña Felisa, ngunit agad din niyang niyakap ang kambal pabalik. Unti-unting lumambot ang kanyang puso. Isang pusong matagal nang pinatigas ng yaman, ambisyon at takot. Habang yakap ang kambal, hindi mapigilan ng Donya ang humikbi. Patawarin ninyo ako, mga apo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na totoo pala kayo. Ang tagal kong itinanggi ang karapatan niyo sa pamilya. Ang tagal kong pinaghiwalay ang nanay at tatay ninyo. Nilingon niya si Mira, nakatayo sa gilid. Mira, pinilit kitang lumayo noon. Pinili kong paboran ng kayamanan kaysa sa kaligayahan ng anak ko. At dahil doon, ikaw ang labis na nasaktan. Ikaw at ang mga batang ito. Tahimik lamang si Mira. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Hinawakan ni Doña Felisa ang magkabilang kamay ng kambal. Simula ngayon, hindi na ako papayag na may manakit sa inyo. Hindi na ako papayag na ulitin ni Sofia ang ginawa kong pagkakamali. Pangako ko, ipagtatanggol ko kayo at ang nanay ninyo. Kahit kanino, kahit saan.
Talaga po, Lola? Tanong ni Liam. Kumikislap ang mga mata. Oo, apo. Magbabago na si Lola. Babawi ako sa inyo. Si Mira ay nanatiling tahimik. Bahagi ng puso niyang nagagalak na nakikitang pagbabago ng Donya. Ngunit bahagi rin ito ay nagdududa. Pwede bang magbago talaga ang isang kagaya niya? O isa lang itong paraan para muling kontrole ng buhay namin? Ngunit nang makita niya kung paanong mahigpit na niyayakap ng kambal ang kanilang lola at kung paanong nangingilid ang luha sa mga mata ng matanda, hindi niya maiwasang maramdaman na may sinseridad sa bawat salita nito. Pag-alis ni Doña Felisa ng gabing iyon, lumingon siya muli kay Mira. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako ngayon, pero hayaan mo akong ipakita sa mga susunod na araw na kaya ko pang ituwid ang mga kasalanan ko. Para sa'yo at para sa mga apo ko. Pagkasara ng pinto na pabuntong hininga si Mira. Sa isip niya, alam niyang nagsisimula ng panibagong yugto. Hindi lamang para sa kanya kay Adrian, kundi pati na rin sa matandang Donya na ngayon tila nagising sa katotohanan. At para sa kambal, iyon ang unang gabi na nakaramdam sila ng tunay na yakap ng isang lola. Maaliwalas ang umaga sa opisina ni Adrian. Abala siya sa pagbabasa ng ilang papeles, habang si Mira ay nagdadala ng kape. Tahimik at tila unti-unti nang bumabalik ang tiwala sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang dumating ang isang brown envelope sa mesa ni Adrian. Sir, may nagpadala po nito. Wala pong pangalan, sabi ng messenger bago umalis. Nagkatinginan sina Adrian at Mira. May kaba sa kanyang dibdib. At nang buksan niya ang sobre, tumambad ang isang serye ng mga litrato. Nakasulat sa mga larawan, si Mira nakatalikod habang may kasamang isang lalaki sa isang coffee shop. Sa ibang anggulo para bang magkahawak sila ng kamay. At sa huling larawan, mukhang magkahalikan sila. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Namutla si Mira. Hindi totoo to, Adrian. Peke yan. Mabilis siyang paliwanag. Nanginginig pa ang boses. At halos sabay sa eksenang iyon, pumasok si Sofia. Nakangisi. Oh, Adrian, nakita mo na ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Habang nagpapakatanga ka sa kanya, siya pala, may iba na. Nilapitan ni Sofia si Adrian. Marahang hinaplos ang braso nito na parang may malasakit. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti pang makalaya ka na. Ako na lang ang nasa tabi mo. Pero sa kabila ng mga matatamis na salita, hindi na ito kagaya ng dati. Ang mga mata ni Adrian ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng pagkilala. Naaalala niya ang beses na siniraan si Mira noon at kung paanong laging may kamay si Sofia sa bawat gulo. Mira, tawag ni Adrian. Inilapag ang mga larawan sa mesa. Totoo bang peke ito? Adrian, maniwala ka sa akin. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Gawa-gawa lang ni Sofia para sirain tayo. Halos lumuha si Mira. Tahimik si Adrian ng ilang segundo at saka marahang ngumiti at hinawakan ng kamay ni Mira. Naniniwala ako sa'yo. Nagulat si Mira. Parang natanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit higit na nagulat si Sofia na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Adrian, paano mo siya pinaniniwalaan? Kita mo naman ang ebidensya. Halos pasigaw na wika ni Sofia. Nanginginig ang kamay. Ngunit buong tapang na hinarap siya ni Adrian. Sawa na ako maging bulag sa mga kasinungalingan mo, Sofia. Lahat ng iskandalo, lahat ng pananabotahe, ikaw ang may gawa. Ngayon, hindi mo na ako kayang paikutin.
Kung may dapat man akong paniwalaan, si Mira yon. At hindi ikaw. Para bang pinagsakloban ng langit at lupa si Sofia. Hindi siya makapaniwala na sa unang pagkakataon, natalo siya sa laro ng kasinungalingan. Hinila ni Adrian si Mira, palapit at mahigpit itong niyakap sa harapan ni Sofia. Mira, pasensya ka na kung paulit-ulit kitang pinagdudahan. Pero ngayon, hindi na. Simula ngayon, ikaw na at ang mga anak natin ang paninindigan ko. Laluha naman si Mira, hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa at ginhawa. Samantala si Sofia naman, nandisik ang mga mata, puno ng galit at pagkapiko. Hindi pa tapos to, Adrian. Hindi pa. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti na siyang nawawala ng alas. At sa gabing iyon, magkahawak kamay na sina Adrian at Mira habang nakaupo sa veranda. Hindi man tuluyang natapos ang laban kay Sofia, ramdam na lang mas buo at matibay na ang kanilang samahan. At sa dilim ng kanyang silid, si Sofia ay nag-isip ng huling hakbang. Isang desperadong laban na maaaring tuluyang magwasak o magpabagsak sa kanya mismo. Mainit ang sikat ng araw sa araw ng paglilitis. Sa labas ng korte, dagsa ang mga tao. Mga reporter, curious na mga mamamayan at ilang empleyado ng kumpanya ni Adrian. Bit-bit nila ang kani-kanilang camera at mikropono, sabik na makakuha ng balita. Hoy, ayan na sila! Sigaw ng isang reporter habang bumababa sina Mira at Adrian sa sasakyan, kasama ang kambal. Suot nila ang simpleng bestida at polo na halos hindi maikakaila ang kaba sa kanilang mga mukha. Pero sa kabila nito, mahigpit na nakahawak si Mira sa kamay ng kanyang mga anak. Sa loob ng korte ay naroon si Sofia. Nakaupo sa kabilang panig, kasama naman ang kanyang abogado. Naka-red dress siya, punong-puno ng kumpiyansa. At tila ba tiwalang-tiwala na siya ang mananalo. Your Honor, panimula ng abogado ni Sofia. Ang kasong ito ay laban kay Mira de Guzman na nagpanggap na asawa ni Mr. Adrian Velasco. Hindi lamang siya nanlinlang kundi pati ang mga batang ito. Sabay turo sa kambal. Pinalabas na anak sila ng aking fiancé. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa loob ng korte. Ang ilan ay nanlilisik ang tingin kay Mira. Ang iba naman ay nakikiramay. Tumayo si Mira, marahang lumapit sa harap. Your Honor, ako po ay hindi nagsisinungaling. Ako po ay tunay na asawa ni Adrian. At ang dalawang batang ito, sina Liam at Leah, ay mga anak niya. Nanginginig ang boses niya pero matatag ang paninindigan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kung may niloko man sa lahat ng ito, hindi ako. Ang totoong panlilin lang ay nagmula kay Sofia. Tinawag ng abogado si Mira, ang isang saksi, ang nurse na unang lumapit ng tunay na resulta ng DNA. Tumayo ang nurse, dala ang folder. Your Honor, ako po yung nurse na naglabas ng orihinal na resulta ng DNA test. Ito po ang si Mr. Adrian Velasco, ang ama ng kambal. Pero binayaran po ni Miss Sofia ang isang staff namin para itago ang resulta at palitan ng peke. Nagulat ang lahat. Umalingaw-ngaw ang bulungan at halos malaglag si Sofia sa kanyang kinauupuan. That's a lie! Pasigaw niyang tugon. Pero isa-isa pang tumayo ang iba pang saksi. Isang staff ng klinika na nagsabing tinangkarin siyang suhulan at isang kaibigan ni Sofia na sa kalaunan ay umaming siyang kumuha ng pekeng litrato ni Mira at ng lalaki para sa iskandalo. Habang nagkakagulo, hindi na nakatiis si Doña Felisa. Tumayo siya at lumapit sa gitna. Tama na, sigaw niya. Your Honor, ako man ay naging bahagi din ng lahat ng to.
Nabulag ako sa pride at sa takot na mawala ang pangalan ng aming pamilya. Pinagtakpan ko ang kasinungalingan at pinili kong kampihan si Sofia kahit na alam kong mali. Naluha ang Donya habang lumingon sa kambal. Ngayon ay napagtanto ko. Sila ang totoong dugo ng aking anak. Mga apo ko sila. Naging mas matinding epekto ng kanyang pag-amin. Lalong nabasag ang depensa ni Sofia. Nanginig si Sofia habang nakatayo. Hindi. Hindi ako matatalo ng isang kagaya niya. Hindi siya bagay kay Adrian. Ako ang dapat. Ako. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng korte. Sa halip, muling binalingan ng lahat si Mira at Adrian, na ngayon ay tila nakahinga ng maluwag. Sa puntong iyon, nagpa siyang hukom na itigil muna ang sesyon at ipagpatuloy na lang kinabukasan para sa penal na hatol. Ngunit malinaw sa lahat, bagsak na ang panig ni Sofia. Paglabas nila ng korte, sinalubong ng mga reporter si Mira. Ma'am, ano ang masasabi ninyo sa nangyari? Ngumiti si Mira habang yakap ang kambal. Anong totoo niyan? Kahit gaanong katagal, hindi pwedeng manatiling nakatago. Darating at darating ang araw na lalabas din ang lahat. Sa kabilang dako, si Sofia naman naglalakad palayo. Halos hindi na matanaw ang daraanan dahil sa luha. At sa kanyang isip, isa lang ang umuukit. Hindi pa tapos ang laban. Maagang dumating si Adrian sa opisina. Ilang gabi na siyang halos walang tulog. Hindi lang dahil sa kaso kundi dahil sa mga dokumentong misteryosong nawawala sa kumpanya. Ang ilang investors ay bigla na lang umatras at may mga proyekto silang naudlot. Alam niyang may naglalabas ang impormasyon mula sa loob. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, dumating naman si Marco, ang kanyang matagal nang pinagkakatiwalaang assistant. May dala itong brown envelope. Sir, ito na po ang ebidensya. Hindi ninyo magugustuhan. Binuksan ni Adrian ang envelope at isa-isang inilabas ang mga larawan. Doon malinaw na nakuhanan si Sofia na nakikipagtagpo sa isang executive ng kalabang kumpanya. May kasunduan silang pinipirmahan. At lahalata sa mukha ni Sofia ang ngiti ng tagumpay. Nanlamig ang katawan ni Adrian. Imposible! Paano niya nagawa to? Bulong niya na halos hindi makapaniwala. Tinawag ni Adrian ang board of directors. Sa malaking conference room, naroon ang investors, executives at mismong si Sofia na nagkukunwaring walang alam. Ladies and gentlemen, panimula ni Adrian. Bago tayo magpatuloy sa agenda, kailangan ninyo munang makita ito. Pinakita niya sa projector screen, isa-isang lumabas sa mga litrato at dokumento ng pagtataksil na Sofia. Nagulat ang lahat. Siya pala ang mole, silaw ng isang direktor. Matagal na tayong niloloko ng babaeng yan. Dagdag pa ng isa. Napalunok si Sofia, pero agad din siyang nagbalat kayo. Adrian, hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pero sumingit si Marco. Inilabas ang mga audio recordings ng usapan nila ni Sofia at ang kalabang kumpanya. Doon malinaw na maririnig ang boses ni Sofia na nagsasabing, "Huwag kayo mag-aalala. Ibibigay ko sa inyo ang blueprint ng proyekto kapalit ng shares kapag bumagsak ang kumpanya ni Adrian." Nanigas si Sofia. Wala na siyang maikakaila. Tumayo si Adrian. Mariin ang boses. "Security, escort her out." Wala na siyang karapatan na manatili pa dito. Dalawang security guards ang agad na lumapit. "Ma'am, sumama na po kayo." "Don't you dare touch me!" Sigaw ni Sofia habang nagpupumiglas. Pero wala siyang nagawa. Nang dahan-dahan siyang hatakin palabas ng conference room. Lahat ng empleyado sa hallway ay natigilan habang nakikita si Sofia na inilalabas. Ang dating glamorosang fiancé ng kanilang boss ngayon ay nakatungo. Nagngangalit ang mukha. Traidor pala siya. Bulong ng isa. Kaya pala. Dagdag naman ng iba pa. Bago tuluyang maisakay palabas ang gusali,
Huminto si Sofia at lumingon kay Adrian. Namumula ang mga mata sa galit. "Huwag mong akalain na tapos na to, Adrian," sigaw niya. "Hindi pa ako tapos sa inyo. Sa inyong lahat." Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob ng lobby bago siya tuluyang dinala ng mga security palabas. Naiwan ang tensyon at bulungan ng lahat ng nakasaksi. Pagbalik ni Adrian sa opisina, napabuntong hininga siya. Para siyang nabunutan ng tinik pero kasabay nito'y may bigat pa rin sa dibdib niya. Pumasok si Marco. "Sir, at least ngayon malinaw na. Wala na siyang pwedeng gawing paraan para makasira pa sa kumpanya." Tahimik lamang si Adrian, nakatingin sa bintana. Ang iniisip niya ay hindi lamang negosyo kundi pati si Mira at ang kambal. Ilang beses ko pa bang hahayaan na saktan sila ni Sofia? At doon tahimik niyang pinangako sa sarili na hindi niya na muling hahayaang makalapit pa si Sofia sa kanyang pamilya. Tahimik ang gabi sa isang maliit na barangay kung saan nakatira si Mira at ang kambal. Ang liwanag ng poste sa kalsada ay bahagyang sumisilip sa bintana ng kanilang munting bahay. Nasa loob si Mira, abala sa paghahanda ng ulam. Isang simpleng ginisang gulay at pritong isda. Sa mesa, excited na naghihintay sina Liam at Leah. "Mama, darating ba si Papa?" tanong ni Leah. Puno ng pag-asa ang mga mata. Napahinto naman si Mira. Hindi niya alam ang isasagot, pero bago pa siya makapagsalita, may marahang katok sa pinto. Pagbukas si Mira ng pinto, bumungad si Adrian. Nakasuot ito ng simpleng polo. Wala ang karaniwang mamahaling aura. Halata ang kaba at lungkot sa kanyang mukha. "Mira," mahina niyang wika. "Pwede ba akong pumasok?" Hindi agad nakapagsalita si Mira. Ramdam niya ang halo-halong emosyon. Galit, sakit at lungkot. Ngunit nakita niya rin ang tapat na tingin ng mga mata ni Adrian. Tumango siya at binuksan ang pinto. Pagpasok agad, lumapit ang kambal. "Papa," sabay na sigaw nila at mahigpit na yumakap kay Adrian. Napaluha siya. Lumuhod sa harap ng kambal at ni Mira. "Patawarin ninyo ako. Sa lahat ng pagkukulang. Sa lahat ng sakit. Hindi ko na kayang mawala kayo ulit." Pagkatapos ng emosyonal na sandali, inalok siya ni Mira na kumain. "Kung nagugutom ka, may simpleng hapunan kami." Umupo si Adrian kasama nila sa maliit na mesa. Para sa isang milyonaryo na sanay sa mga mamahaling pagkain, ibang-iba ang nakahain. Pritong isda, gulay at kanin. Pero habang kumakain sila ng sabay-sabay, napagtanto ni Adrian na ito ang pinakamasarap na hapunang natikman niya sa matagal na panahon. "Ang sarap nito, Mama," masayang sabi ni Liam habang sumusubo. "Papa, gusto mo pa?" Alok naman ni Leah. Inabot ang kanin mula sa sariling plato. Hindi napigilan ni Adrian ang mapangiti. "Salamat anak. Oo, gusto ko pa." Habang kumakain, napatingin si Mira kay Adrian. Hindi madaling kalimutan ang lahat. "Iniwan kita, Adrian. Pinaalis ako ng nanay mo. Tiniis kong palakihin ang kambal na mag-isa." Yumuko naman si Adrian. "Alam ko, at mali ako na pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan. Ngayon, gusto ko nang itama ang lahat. Hindi ko hihingi ng pagmamahal mo agad. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa anak natin." Naging tahimik ang mesa. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang narinig. Maya-maya'y huminga ng malalim si Mira. "Para sa mga anak natin. Bigyan natin ng pagkakataon ng pamilya na nawasak ng dahil sa mga maling akala." Habang natapos na silang kumain, may isa pang kumatok sa pinto. Pagbukas nila, laking gulat ni Mira nang makita si Doña Felisa. Hindi ito glamorosang bihis gaya ng dati. Nakapambahay lang at halatang pagod. "Pwede ba akong pumasok?" mahina niyang tanong. Nagkatinginan naman sina Mira at Adrian bago sila tumango.
Pagpasok ng Donya, agad na tumakbo ang kambal. "Lola!" Sabay nilang sigaw at niyakap siya ng mahigpit. Naluha naman si Doña Felisa. "Mga apo ko, patawarin ninyo si Lola ha. Ang tagal kong nilayo kayo sa inyong ama. Pero mula ngayon, babawi ako. Hindi ko nahahayaang masaktan pa kayo." Napatingin siya kay Mira. "At ikaw, Mira, patawarin mo rin ako. Mali ang ginawa ko. Nadala ako ng pride. Nang takot na mawalan ng kontrol. Pero ngayon, handa na akong magpakumbaba." Tahimik na tumango naman si Mira. Bagaman halatang mabigat pa rin sa kanyang puso ang nakaraan, ngunit isang bagay ang malinaw. Ngayon, nagsisimula na silang maghilom bilang pamilya. Magkakasama silang muling umupo sa sala, habang ang kambal naman ay masayang nagkukwento ng kanilang araw. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Mira na may pag-asa pa pala ang kanilang pamilya. Basta't may pagpapatawad at pagbabago. Makulay ang ilaw ng Grand Ballroom. Puno ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang industriya. Mga babae sa eleganteng gowns, mga lalaki naman sa tuxedo, at sa gitna ng ingranding kaganapan, nandoon sina Adrian at Mira. Hawak ni Adrian ang kamay ni Mira. Halatang proud at buo ang loob. Hindi na siya ang malamig at malayong bilyonaryo, kundi isang lalaking handang ipakita sa lahat ang totoo. Umakyat si Adrian sa entablado. Sumunod naman si Mira. Halatang kinakabahan, ngunit suportado ng asawa. Kasunod nila ang kambal na sina Liam at Leah, nakasuot ng matching outfits. Ang lalaki naka-mini tux, ang babae naman naka-princess dress na may maliit na ribbon. "Ladies and gentlemen," panimula ni Adrian. "Ngayong gabi ay hindi lamang tungkol sa negosyo o sa charity na sinusuportahan natin. Ito ay tungkol din sa pamilya. Ang pamilya kong matagal kong hinanap. Pero ngayon, buo na." Hinawakan niyang kamay ni Mira. Si Mira, ang aking asawa, at tunay na katuwang. Nagpalakpakan ng lahat. Ang ilang reporters ay agad na nagpicture, habang ang mga bisita ay matagal nang nagdududa ay napangiti at nagbigay ng respeto. Nang magsimula ang programang pang-charity, lahat ay natuwa nang makita ang kambal. Si Leah ay kumakaway habang umiikot sa dance floor. Si Liam naman ay abala sa pagbati ng mga tao na parang maliit na gentleman. Ang cute nila. Bulong pa ng isang sosyal na babae. Para silang between ngayong gabi. Dagdag pa ng isa. Naging sentro ng atensyon ang kambal. At halatang proud sina Adrian at Mira habang pinagmamasdan sila. Sa gabing yon, walang kayamanan o kapangyarihan ang mas higit pa sa tuwa ng pagiging buo ng kanilang pamilya. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, may isang babaeng nakatayo. Elegante pa rin ang bihis niya, ngunit hindi na siya bahagi ng entablado. Si Sofia ay nakamasid. Nalilisik ang mga mata habang pinagmamasa ng pamilya ni Adrian. Hindi siya lumapit, hindi siya gumawa ng eksena. Ngunit sa kanyang labi, may malamig na ngiti at bulong na siya lang ang nakakarinig. Hindi pa tapos ang laban. Magbabalik ako. Habang masaya ang lahat at nagsasayawan ng mga bisita, nakuna naman ng kamera si Adrian at Mira na magkahawak kamay. Nakangiti habang nasa gitna ng kanilang mga anak. Ang larawan ng isang bagong simula. Ngunit sa likod ng saya at pagdiriwang, may banta pa ring paparating. Isang laban na muling susubok sa tibay ng kanilang pagmamahalan at pamilya. At doon nagtatapos ang gabi sa pagitan ng isang masayang simula at isang nakabitin na pagtatapos. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa harap ng mga naglalakihang